Okay, magandang araw muli mga kababayan at welcome back. May YouTube channel. Ayan, meron tayong panibagong pag-uusapan ngayon. No? Ayan, ito si Marcoleta mga kababayan ay naglabas ng hinanakit dito kay Secretary DOJ Boying Rimulya. Ano? Kasi nga hindi ito si Boying hindi tumupad sa kanilang usapan. Kaya naglabas ng hinanakit itong si Senador Marcoleta. Kasi mga kababayan, kung natandaan po natin yung huling hearing dito sa may Blue Ribbon Committee, nung si Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon, kung napansin po natin sa hearing na yon ay nagsalita itong si Diskaya, mga kababayan, at tinumbok niya na nga na ito si Tambaluslos at saka si Saldico ang ulo talaga ng sindikato dyan sa may blood control na ito, mga kababayan. At ngayon nga, kasi nagsalita itong si Diskaya dahil mayroong pinangako nga itong si Senador Marcoleta na sabi niya, sige magsabi na kayo ng totoo para malaman natin at huwag kayo mag-alala dahil nakausap ko na itong DOJ na bibigyan kayo ng witness protection, kaya huwag kayo matakot dahil mapoprotektahan kayo ito. Pero ang nangyari mga kababayan ay bumaliktad itong si Boying Rimulya. Hindi siya tumupad sa kanyang usapan. Kaya naglabas siya ng hinanaing at sama ng loob dito kay Boying Rimulya. Ito, merong video ngayon itong si Senator Marcoleta sa may Net 25 at pakikinggan natin mga kababayan kung ano yung mga binanggit dito ni Senator Marcoleta. Ito, pakinggan natin. Kailangan mong palitaw ng ebidensya. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo? Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yan nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino? Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka may salita, magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba sinabi baka niyo merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen.
O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. I-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Ayan nga, makababayan, at naglabas ng hinaing nga ito si Senador Marcoleta. Kaya sa pangyayaring ito, mga kababayan, tila naiipit na itong diskaya na mag-asawang ito, Kasi nga siyempre, ibinunyag nila, isalita sa committee ng Blue Ribbon na kung saan sinasabi nila na si Tambaluslos at saka si Saldico itong utak ng anomalya na ito, mga kababayan. Kaya, siyempre, yung protection na hinihingi nila ay wala, hindi nila nakuha, Kaya, delikado, parang naiipit sa akin nakikita, parang naiipit ngayon dito yung diskaya na mag-asawa. Siyempre, hindi naman basta-basta tao na binanggit niya kung sinong tao to, kundi malaking tao to, na pwede silang ipagurugor, mga kababayan. Kaya ito nga, at kung mapansin natin, parang si Rimulya bumaliktad. Siguro may influensya sa kanya, may nagbumulong sa kanya na huwag mo dapat gawin yan. At ito si Soto, isa rin to si Soto na talagang hindi pumirma, para may dala doon sa may DOJ itong witness protection na to na request ni Marcoleta at tila bumaliktad din, mga kababayan. Kaya nakakalungkot na magtestigo ka, testify ka sa mga itong mga bagay na kung saan magsasabi ka ng totoo pero nanganganib ang buhay mo naman. Kaya nakakalungkot, mga kababayan, na dapat talaga talagang maimbestigahan ng maayos to, na seryoso yung Kongreso, seryoso ang Senado, na talagang may ilabas ang totoong ebidensya, totoong sinong may sala dito. Kasi yung delikado talaga sa ating bayan, yung nangyayaring patuloy na korupsyon sa ating bansa. Kaya ito, mga kababayan, talagang magkakaroon na nga ng matinding kilos protesta dito sa bukas, bukas to, bukas, 13, Sabado, yan sa may EDSA Shrine, sa EDSA dyan. At ito nga, medyo malawakang kilos protesta to, na talagang ikukundina, yung itong mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya ito, baka mangyari ito, nangyari sa Nepal, at nangyari sa may Indonesia, baka pwedeng mangyari ito sa Pilipinas. Meron nga akong isang nag-post sa Facebook, sa kanyang Facebook. Hindi ko ilala kung sinong babae, Sabi niya dapat hindi sa EDSA ganapin itong mga rally na to kasi maaabala pa yung mga commuter o mga taong pumapasok sa kanilang trabaho dahil sa rally na to, Ang dapat talaga daw, sabi ng yung babaeng ito, dapat yung mga politiko na alam nating kurap ay puntahan sa kanilang bahay at bulabugin, At para madala itong mga tao hindi na gayahin pa ng mga ibang mga politika na pwedeng magnakaw nga, mga kababayan, sa ating gaban ng bayan. Kaya yan, mga kababayan, at
ramdam na natin yung galit ng bawat Pilipino, ng mamayang Pilipino, na hanggang saan naglalabas na ng galit. At itong kagahanin na lang at mga ilang araw, ng nakarang mga araw, ay talagang naglumabas na at nagsasalita ng iba't ibang grupo patungkol nga dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At dapat magising na sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kung talagang meron siya nakikita niya talagang patunay na itong taong to ay merong ginawang korupsyon, ay dapat kasuhan niya, sampahan niya ng kaso at ipakulong niya ito, mga kababayan. Kasi pag wala siyang gawing actions na gagawin niya para makulong o makasuhan itong mga taong to, ay walang nangyayari, no? Talagang lalo lang magagalit ang mga mamayang Pilipino. Kaya itong ganito na lang, mga kababayan, ang ating video sa araw nito. Kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe para updated ka sa aking mga ginagawang upload video. Okay, bye-bye po and God bless.